Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na monthly reading for August 2025. So Leo, ang bilis ng panahon. Malapit na tayo sa inyong birth month. Some of you are celebrating their birthday sa buwan ding na ito. So, ano kaya mga naghihintay para sa inyo? So, happy birthday in advance sa mga nanonood ngayon ng mga Leos for August 2025. So, Leo, kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung anong kapalaran naghihintay sa inyo dyan. So sit back, relax, and enjoy our reading. Use your intuition para malaman mo yung para sa yung mga messages mula sa yung spirit guides. Take what resonates and leave everything behind. And yung ibang informasyon para po sa ibang Leos yun, okay? So Leo, meron pa ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Kung meron kang pang malakas ng isang tanong, pwede mo itanong sa akin mamaya. Sa isip lang, wag mong isusulat sa baba, sa isip lang, and we will answer that at the end of our reading. So Leo, meron din akong Facebook page na James Tarot PH. Pwede nyo po ko i-follow doon. We will have a daily tarot doon at kaya mga messages of the day and mga matalinghagang mga dapat mong malaman sa bawat araw mo. Doon tayo sa Facebook page ng James Tarot PH and see you there. Pero weekly and monthly, dito detalyado at talaga namang comprehensive para sa inyo. So Leo, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for generosity and kindness. Yan lang po kasi yung tanging paraan para supportahan niyo po ako every time na meron tayong free reading for Leo. So thank you from the bottom of my heart. Thank you for not skipping the ads. So Leo, ano naghihintay sa inyo ngayong buong buwan ng Agosto? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Wands. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Knight of Cups. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your near future, you have the Lover's card. Wow, ang gaganda. In the area of your challenge for the month, you have the Death card. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have the Nine of Wands. Wow, napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Page of Cups. At ang outcome mo for the month, Leo, bago tayo tumulay ng September, para sa aming mga Virgo, bago tayo tumulay sa September, ay alamin muna natin kung ano ang naghihintay sa iyong outcome para paghandaan mo ang pagpasok ng Setyembre, okay? So, ano kaya yan? Mamaya pag-usapan natin. So, bago natin basahin in a very comprehensive way, detalyado at lalong hindi ka mabibitin na reading, alamin muna natin kung anong lingering energy in your background. You have the Eight of Pentacles. Okay, Leo, ngayong buwan na ito, nagiging busy ka daw sa mga bagay na i-improve mo. Most especially pagdating sa iyong trabaho. No? Nakita ko rito na unti-unti mo na-realize na, ay, magaling pala ako. Ay, kaya ko pala to. Ay, good enough pala ako para dito. Hindi pala ako mahina, hindi pala ako kulang, hindi pala ako huli, hindi pala ako naliligaw, at hindi pala ako kulelat. Yan ay kita ko para sa iyo, Leo. This time around, may realize mo kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-importante sa ginagalawa mong trabaho ngayon, at kung gaano ka ka-gifted, at kung gaano ka one of a kind. Yan ay kita ko parang one of a kind ka. Meron kang talent or skill na makakontribute sa ibang tao o sa grupo mo na kapakipakinabang na parang sabi mo, importante pala ako. Ay, kaya ko pala to. Ay, magaling pala ako. Parang ganyan eh. Parang nai-realize mo yung skills mo before na dati parang akala mo, kaya mo lang gawin to, kaya mo lang gawin yan. Pero magaling ka pala. Kaya mo pala. No? Sabi ng spirit guides mo, nakita ko rin dito, a reward is coming. Meron kang reward na makukuha sa pinagtrabahuhan mo, sa pinagsikapan mo, no? So ngayong buwan na ito, ang tabayanan mo, Leo, ay meron kang gantimpala na makukuha from someone or for a certain endeavor kasi hinusayan mo. Kasi professional ka. Nakita ko yan. Kasi professional ka. Kasi nilalaan mo ang oras mo, atensyon mo sa ginagawa mo. At maraming tao nakakapunan na ng mga ginagawa mong yan na parang, uy, si Leo, magaling yun, no? Uy, pag may kailangan ka kay Leo ka lumapit kasi kaya niya. O kapag kasi parang nakita nila maaasahan ka eh. At saka ikaw yung uri ng tao kayang tumapos ng kahit ano at kaya mong gawing engrande o bongga o talagang palong-palo yung gusto mong gawin this time. So nakita ko rito, may patutunguhan yung pinaghihirapan mo at meron kang aasahan na good outcome from your hard work. So congratulations, Leo.
rewarding at saka napaka empowering sa sarili mo to na parang ang tagal-tagal ko naghihirap, at tagal-tagal kong ginagawa ito, ngayon may bunga na siya at meron ng pinapatunguhan. So congratulations, palakpakan from your lingering energy in your background. Sa bago natin basahin in a very comprehensive way ang mga cards mo, bigyan mo na kita ng Sacred Traveler card. Ito yung parang paalala sa'yo para safe mong ma-travel ang buong August. Okay, Leo? First card, you have Forged in, go slow, take time. O sa mga daw ginagawa mo na this time, sa pagkatrabahuhan mo, relax ka lang daw. Huwag ka mag-rush, huwag ka magmadali, huwag ka mataranta. Huwag mo isipin na kapag hindi ka nagmamadali, huli ka na, like I said kanina. O huwag mo isipin na, ay, kailangan ko bilisan kasi baka matalo ako, baka mag-fail ako. No, things take time. Great things take time. Kaya relax ka lang, go slow, okay? Huwag ka magmamadali sa mga ginagawa mo, okay? Another message, rainbow blessings. Kung nakita po kayo ng rainbow somewhere, confirmation ito na yung blessing ito para sa'yo. Blessings are showering your life. Yes, paparating sa'yo mga blessings, reward like I've said, or pagtaas ng sweldo, or promotion, that's what I'm hearing, o better job. Kung client-based ito, makakahanap ka na mas marami pang kliyente this time. Congratulations. Another message, you have watching clouds, lie back, rest and relax. Itong buwan na ito, magkaroon ka rin daw ng mga pagkakataon na mag-relax lang. Kaya siguro, go slow ka lang para hindi ka mapagod, di ka maupos, di ka ma-burn out. Yan. Ngayon, magkaroon ka doon ng maraming time na mag-relax. Take time for yourself. Okay? So pag-usapan natin, Leo, ang iyong full spread at the center, you have the Ace of Swords. Si Ace of Swords, sinasabi nito, yes, a victory is coming. Meron kang tagumpay na makukuha. Parang sabi ng spirits mo, from a very long time na pagkatrabaho mo, pagkasumikap mo, lahat binigay mo, lahat ginawa mo, lumabang ka ng patas, day in, day out, clock in, clock out, nandoon ka. Kahit nga pakiramdam mo, masama pakiramdam mo, lumalaban ka pa rin. Kasi alam mo importante sa'yo itong ginagawa mo. Itong trabaho mo, passion project, o negosyong ito, lahat ginawa mo. And victory is within reach this month. Mararamdaman mo may aumento sa sahod, o kaya napapansin ka na ni boss, bibigyan ka ng promotion, o kaya sa negosyo mo, unti-unting dumadami yung kliyente, dumadami yung customers, lumalago, napapansin ka, kinikilala ka. So ngayon, nakita ko some of you are graduating from a certain seminar or web workshop, or may sinalihan kang grupo, tapos doon lumago ang iyong skills, doon lumago ang iyong kakayanan. Kaya ngayon parang super victorious ka. Kaya mong harapin kahit ano, kahit anong laban kaya mo nang gawin kasi super skilled ka. Ang lakas ng experiences mo from your expertise. So yung mga industriyang pinasukan, talagang tinitingala ka o medyo kinikilala ka ng mga tao dyan kasi expert ka na o ang laki na ng pinagdaanan mo, yung experience mo sapat para magtagumpay this time. Nakita ko, Leo, kung ano man yung tinatrabaho mo, kung ano yung ginagawa mo na nahihirapan ka na pero sabi ng spirits mo, don't stop, don't quit, continue working on it, and talaga namang victory is in your hands. No? Napakaganda. Pag-usapan natin yan, i-clarify pa natin. Ace of Wands. Sabi rin ng spirits mo, Leo, magkaroon ka rin doon ng clear communication with the Ace of Swords here. Clear communication with someone na parang nilalabag na niya yung rights mo. Halimbawa sa trabaho, sa job, o sa negosyo. Pag parang feeling mo, teka, hindi ko na ito trabaho, hindi na ako dapat pumapasa nito, kayo na yan. So, magsalita ka daw. Okay? Kaya kausapin mo na parang, uy, punong-puno na yung ginagawa ko, kayo na yan, gawin nyo na yan, okay? Parang ganyan. So, don't overextend then. Huwag ka rin daw masyadong mga ngako na parang, sige, gawin ko na yan. Sige, akin na yan. Sige, akin na yan. To the point na pagod ka na. Make sure na gawin mo lang yung mga kaya mo. Don't overextend. Don't overpromise. Okay? Don't overperform. Importante din yan. Kasi, like I said here, lie back, rest, and relax. Kailangan binibigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili mo na magpahinga. At hindi puro galaw ng galaw. Hindi puro trabaho ng trabaho. Okay? Magaling ka naman Sa tamang posisyon ka naman. So ngayon, yung kaya mo lang. Okay? The Ace of Swords being clarified by the Three of Cups. Yes. Success is here. Nakita ko ito talagang magkakaroon ka ng tagumpay sa ginagawa mo. Yung matagal mong hinintay, matagal mong binuo, matagal mong pinagpaguran, eto na ang bunga, and you will celebrate that with your family and friends. Napakasimple. Napakasimple, Leo. Ito yung pagkakataon na i-harvest mo na daw. Time to harvest the good hard work, and the reward is coming for you. Meron kang pinagtrabahuhan, nakita ko meron kang pinagsumikapan ito mga past 2 months na ginagawa or past year na rin. Parang kalahating taon na ginagawa mo na siya. Tapos sabi mo, ang tagal matapos, ang tagal-tagal, kailangan ko itong magawa, kailangan ko itong pagtagumpayan. Boom!
May resultang darating, the victory is yours, at mag-celebrate ka with you and your family or co-workers. So congratulations. In the area of what you want, gusto mo na makapag-move on from a painful or disappointing na experience from the past, no? At ngayon, parang somehow, humahalo siya sa ginagawa mo. Humahalo siya sa pinagkatrabahuhan mo. Ano? Yung mga past mistake, past heartache or heartbreak or disappointment. Parang sabi ng spirit guides mo, there are moments, may mga pagkakataon na hindi ka makapag-concentrate. Ano, Leo? May pagkakataon na parang gawa ka ng gawa. Parang binubuhos mo na lahat ng atensyon mo sa trabaho para makalimutan ito. Para ma-let go mo yung parang malibang o para maging busy ang isip mo, para makalimutan mo to, binubuhos mo lahat ng oras mo sa trabaho o sa ginagawa mo. Parang gawa ka lang ng gawa, kahit pagod, gawa ka ng gawa, para lang makalimutan ito. Pero sabi ng spirit guides mo, naghihilom ka na. Especially here with the Ace of Swords, yung wreath na yan sa ibabaw, yung mga stem na yan, yan ang symbolismo ng paghilom. No? Ngayon naghihilom ka na rin from a past heartache, past heartbreak, or mga past disappointments mo. Kaya ko ang tanging paraan mo para makalimot sa mga to ay trabaho. Sige, go, push. Kasi dyan lumalaya ang isip mo na nagiging busy ang isip mo at naiintindihan naman kita. Pero asahan mo daw, Leo, na kapag totally naghilom ka na, makakapag-move on ka na rin at makakatingin ka na rin sa bagong landas, haharapin mo na rin itong mga bagong opportunity. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, go, push. Go push. Kalimutan mo na ang past, maghilom ka na dyan, at simulan mo na ulit yung bagong buhay mo. Pero ngayon, importante daw, magpahinga ka, take a lot of time on yourself. Huwag ka magmamadali sa moving on phase, okay? Things take time. Ang paghilom niyan, hindi yan madalian. Dahan-dahan yan. At okay lang kung ngayon hindi mo pa kaya totally nakalimutan lahat sila. Ngayon, paunti-unti, ang mahalaga naman kumikilos ka. Ang mahalaga naman may ginagawa ka, may effort ka to move on and heal yourself. Okay? Ngayon, work on that and you can do it. Kung kailangan mag-focus sa trabaho, mag-focus sa ginagawa mong project or anything that keeps you busy, go push para makapag-move on ka talaga totally. Okay? The Five of Cups, i-clarify natin siya. Five of Cups being clarified by... dalawa kunin natin. Dalawa lumabas. Si Ace of Pentacles, yes, nakita ko meron ka na talagang bagong beginning na pupuntahan o meron kang bagong blessing na yayakapin kaya magiging super busy ka pa rin. Kasi sabi ko nga sa iyo, marami nakapansin sa ginagawa mo, marami nakapansin sa kagalingan mo, expertise mo o sa kung saan ka ba magaling o saan ka talagang bihasa, ganyan. So, a new blessing is coming in. Kaya handa ka ng talikuran ang nakaraan. Learn to move on, heal from that, at magsimula ka ulit. And with the world card here, sabi ng spirit guides mo, yes, handa ka ng isara ang chapter na yun. Handa ka ng isara ang libro na yun, ang cycle na yun. At ngayon, sabi ng spirit guides mo, conquer the world, Leo. Conquer the world. The world is your oyster. Kayang-kaya mo kahit saan. Okay? Dahil magaling ka, marunong ka, masipag ka, matyaga ka, professional ka, you can go wherever you want. The world is your oyster. I-conquer mo ang mundo. Kaya mo to. Isara mo na yung mga chapter ng buhay mo, ng cycle ng buhay mo na nagpalugmok sa'yo. Okay? Isara mo na yon kasi may naghihintay sa iyong victory, may naghihintay sa iyong success, bagong simula, bagong pag-ibig, pwede rin, o kaya bagong opportunity with job or pera. Kaya, forget the past and move on ka na. Okay? In the area of what you need offer. This time, with the Knight of Cups. You need to offer, hindi lang sa ibang tao magagaling nga, ikaw din. You need to offer yourself. Halimbawa, eto kaya kong gawin, nakapag-move on na ako sa past, may bago na ako sa simula na buhay ko, ready na ako to start over again and conquer the world and win again. Manalo ulit, no? Sabi ng spirit guides mo, kaya mo ring i-offer ang sarili mo sa iba. Yung services mo, parang, sabi ng spirit guides mo, mag-ayos ka din naman, Leo. Magpagupit ka, buy the best clothes. Kung gusto mong bumili ng makeup, go. Kung paano mo ipepresent ang sarili mong maayos with a client, with a potential boss, with a potential new industry or new company, kailangan daw hinahanda mo rin ang sarili mo. Ano ba yung kayang i-offer ni Leo this time? Para maisara na niya yung chapter niya in the past at makapagsimula siya ulit at mayakap na niya yung mga bagong blessing na handog sa'yo ng yung spirit guides this time around. No? Kaya mo eh. You have the skills eh. You have the experience eh. So ngayon, ano yung kayang i-offer ni Leo sa iba? So, wag ka daw pumirmi lang sa bahay, wag ka daw pumirmi lang sa ginagalawan mo. Parang buksan mo daw ang sarili mo sa iba. Nakita ko LinkedIn account. Pwedeng gumawa ka doon ng LinkedIn account. Doon mo pwedeng i-advertise yung mga pwede kang availability mo for a certain job offer para meron makakita ng
possibility na new employer mo. For some, nakita ko to, dumiskarte ka rin daw sa mga pwedeng maging bukas. You can promote yourself on social media, you can promote yourself sa iyong community para maraming makaalam ng kakayanan mo at makapag-service ka sa kanila. Yun. Para sa ibang Leo ito ha. So, you can offer yourself. Find strategy on how you can give your services to other people. But for some, for other Leos, kailangan mo daw talaga ng pangmalakas ang offer sa buhay mo eh. Someone will come to you this time offering you of a new job, new opportunity, or new place. Nakita ko yan, new place or a new community na doon swak ka, doon aangat ka, doon mas mahapamalas mo yung iyong skills and talent. Okay? I-clarify natin si Knight of Cups. Si Knight of Cups, talaga malakas ang tawag dito na ano naman ang kaya mo i-offer sa iba? Ano naman yung skills mo na mag-elevate na parang palalaguin mo this time at ito naman kaya mong i-offer. Halimbawa, you're in the office setting. Tapos bigla-bigla sabi ni boss, kailangan ko ng someone who knows how to operate AI. Halimbawa lang yan ha. Tapos ikaw sabi mo, ay marunong po ako niyan, pinag-aralan ko na yan last month. Umatid ako ng seminar about AI. Kaya ko po mag-contribute boss sa usapin ng AI. Isama mo ako sa grupo mo. So yun, na-i-offer mo ang sarili mo sa offer na gusto rin iabot ng boss mo. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, ano ang kaya mong itapat doon sa offer darating? Kailangan meron ka ring skills o meron ka ring kayang i-contribute, ika nga. Okay, example lang kanina yun ha, yung offer ni boss about AI. Knight of Cups being clarified by the Page of Cups. Yes, talaga may unexpected kang offer darating this time. Unexpected offer because Page of Cups, dalawang beses pa lang lumabas. Page of Cups is unexpected gift. Okay, meron kang mga hindi inaasahang darating this time na sobra mong ikakatuwa. Okay, Leo? Kahit ako tarot reader ako, pero hindi ko alam kung anong unexpected ito. Kasi hidden siya from me, hidden siya from you. So, merong unexpected happening or unexpected na sitwasyon o gift talaga from the universe ang darating sa'yo. So, expect an unexpected offer, an unexpected opportunity na hahantong sa buhay mo this month na talagang sobrang saya mo at nagbibigay sa'yo to ng pagkakataon to focus on that. Ilaan mo daw yung expertise, narinig ko, ilaan mo daw yung creativity para ma-prove mo sa kanila na ikaw ang deserving ng offer na ito. Okay? Be creative, be imaginative para yung offer hindi siya mawala sa kamay mo at mapatunayan mo sa kanila na I'm the best or I'm the deserving person to get this offer. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Wands. Yes, this time around, nasa limelight ka. Nasa spotlight ka, Leo. It's either meron sa inyo binigyan ng task, binigyan ng assignment, o ikaw ngayon yung parang leader sa grupo, o ikaw yung binigyan ng pagkakataon na maging punong abala sa ginagawa mo. Kaya ngayon parang somehow may pressure sa'yo, somehow merong burden, ano? Kasi lahat ng tao nakatingin sa'yo, lahat ng tao, it's either watching you fail or watching you win. Dalawang magkaibang grupo yan, Leo. Naku, tanggapin mo na. Ganyan talaga ang nature ng buhay natin. Laging hati yan. Mga tao sa paligid na nakatingin, hindi para panoorin lang tayo, kundi para antabayanan kung mag-fail tayo o magwawagi tayo. Expectators natin sila. So, ngayon sabi ng spirit guides mo, do your best. Ito ang naka-apekto sa current energy mo. You are on the path of winning. Kaya kung ano man ang kailangan mo daw gawin, gawin mo na. Give it your all. All out ka dito. All out effort, all out pagod, pawis, knowledge mo, ilaan mo dito kasi magwawagi ka. Okay, magwawagi ka. Kaya talaga ilaan mo yung expertise mo, yung napag-aralan, yung na-experiences, i-apply mo yan sa ginagawa mo this time. Okay, kasi nasa spotlight ka ngayon. Parang sabi ng spirits mo, it is your time to shine. Time na for your paglago, pag-angat, leveling up. Kasi pag ito na pagtagumpayan mo, patungo ka na sa next step. Patungo ka na daw sa paglago ng iyong pwesto. Baka ito yung, parang ito yung defining moment mo. Na pag ito na pagtagumpayan mo, aangat ka na sa negosyo o aangat ka sa trabaho, magkakaroon ka ng, parang ito yung marka mo. Yan ang narinig ko. Ito yung marka mo sa gagawin mo this time around. Kaya you need to give it your all para magtagumpay ka. At sigurado naman tagumpay mo, just focus and huwag kang panghinaan loob. Huwag kang aatras. Just go for it. Go for it. And celebration is here for you. Okay? I-clarify natin si Six of Wands. I-clarify natin siya. Six of Wands being clarified by
Lumipad, dalawa. Yan, sabi ko sa inyo with the Queen of Wands here, clarifying si Six of Wands, telling you, confidence. Magkaroon ka ng confidence sa gagawin mo, sa, tawag ito, sa task mo this time. Alam ko na sa limelight ka, nasa spotlight ka, and everybody is giving you enough pressure. Natatakot ka rin siguro, o meron ka alilangan, kaya ko ba to, magagawa ko ba to? Kaya mo. Be confident, trust yourself, oozing with your personality, oozing with charisma and charm. Gagawa mo to. Be positive, think positive, and it will be yours. Okay? Victory is within reach. And with the Two of Pentacles, balance lang. Balance lang. Huwag kang papagupo sa kaba, huwag kang papagupo sa takot. Ibalansehin mo ang buhay mo para magawa ito. Okay? Just do your best and enjoy the ride, enjoy the journey, at talaga magkatagumpay ka sa bagay na yan. In the area of your near future, you have the Lover's card here. Si Lover's card, sabi ng spirits mo, yes, mamahalin mo yung mga bagay na darating sa buhay mo. Either love, or new career, or new path, o kung ano man yung pumapasok with regards sa mga pinaghirapan mong tagumpay this time. Nakita ko na magkakaroon ka na ng solid na paniniwala sa sarili mo na, ito pala talaga yung para sa akin. Ito pala talaga yung bagay na gustong ibigay sa akin ni Lord. Kaya pala pinagsumikapan ko to in the past. Kasi ito talaga yung mag-land in my hands, in my heart, in my life, na mamahalin ko panghabang buhay. O mamahalin ko hanggang sa mag-retire ako. No, nakita ko rito yung commitment mo napakataas. Yung passion mo napakataas. Kung ano man ang trabaho o career o gagawin mo or parang kung ano yung endeavor na sisimulan mo in the near future, nakita ko na doon mo ilalaan lahat ng time mo kasi mahal mo yon. At sabi mo, sulit lahat to, lahat gagawin ko dito para makip ko to sa buhay ko. Hindi ako magiging passive, hindi ako magiging kampante. Gagawin ko yung makakaya ko para makip siya sa life ko kasi ito yung mahal mo. Nakita ko na ito yung pangarap mo talaga na gusto makamit. Ito tayong parang bata ka pa lang, ito yung gusto mo makuha, or before, sabi mo, ay, imposible yan. Parang ang laki-laki nun, ang lawak-lawak nun, ang taas-taas nun para maabot ko. Maabot mo. Okay? Maabot mo yung mga bagay na matagal mo gusto makuha. With enough passion, with enough dedication, and professionalism, you will get there. Okay, Leo? I-clarify pa natin. Alam mo, ganda ng mga cards mo. I'm very, very happy for you. The Lover's card, in the future, enjoying what you have, giving all of your commitment sa bagay na to, at nakita kong enjoy na enjoy ka, parang swak na swak sa'yo to. The Lover's cards being clarified by the Nine of Pentacles. Wow! Enjoying yourself, getting what you deserve. This is heaven on earth. Pag sinabing heaven on earth, lahat ng pinangarap mo lang ngayon na enjoy mo na sa buhay mo. Like I said kanina, di ba? Pangarap lang yun na parang imposible, ang hirap maabot, nakatakot abutin, parang hindi ko kaya. Dati pangarap mo lang yan, iniisip mo lang. Ngayon, nakukuha mo na siya sa buhay mo, ine-enjoy mo siya. Yung sa likod nitong Nine of Pentacles ay grapes. Ang grapes ang isa sa mga pinakamahirap ibunga sa tarot cards. Pero ikaw, ang dami-dami sa likod, ibig sabihin, kaya mong makuha yung mga pinaghirapan mo at na-enjoy mo siya. Napupundar mo, nabibigyan mo ng karampatang, nalalagak mo sa mga karapat dapat na paglagakan yung pinaghirapan mo. At nakikita mo, napupundar mo, nahawakan mo, na-enjoy mo, alam mo na yung pinagpapawisan mo, at yung pinili mo, yung bagay o tao na pinaglaanan mo ng commitment mo, ay nagdudulot sa'yo ng magandang bunga, magandang outcome, prosperous, talagang abundant na buhay. So nakita ko rito, magkatagumpay ka in the near future sa mga bagay na pipiliin mo, sa mga tao, bagay, sitwasyon o career na paglalaanan mo ng iyong commitment. Magkatagumpay ka dyan, enjoying the fruit labor, enjoying the good outcome, at talaga naman makakaipon ka, may share mo pa sa ibang tao, at mabibili mo na yung mga gusto mo. So congratulations, Leo. A path for financial independence and financial freedom is here. Congratulations. In the area of our challenge for the month, you have the Death card. Challenge sa'yo sa buwan na ito ay mag-transform. Sabi ng spirits mo, huwag mo daw pigilan yung mga nangyayari. Huwag mo daw puwersahin yung mga nangyayari. Kung kailangan magbago. Kung kailangan bitawan yan. Kung kailangan iwanan na, yung dapat iwanan mo. Kasi nililinis ni God, ni spirit guides mo, ni universe ang buhay mo, Leo. Okay? Kasi meron kang paparating na mga tagumpay Meron kang paparating na mga dapat harapin na kapag ito nagawa mo ng tama, victorious ka, magkatagumpay ka, aangat ka na. At sa pag-angat mo daw this time, Leo, kailangan din to tapatan mo. Hindi pwedeng halimbawa, nag-level up ka sa trabaho. Halimbawa lang to ha. Dati empleyado ka, tapos naging manager ka halimbawa.
Baka naman pagdating sa bahay, late ka pa matulog, sa'yo mo, ay hindi, 8 pa ako papasok. Manager ka na, kailangan somehow, ito yung time mo, ito na yung badge mo, ito na yung mga inaaral mo sa buhay, kailangan tapatan mo siya ng sigasig, tapatan mo siya ng pagbabago. So, pag gano'n na yung posisyon mo, dapat gano'n na rin yung mindset mo, gano'n na rin yung atake mo sa ginagawa mo. So, make sure, transform is your key to success. Kung kailangan baguhin, kung kailangan tanggalin, kung kailangan iwan yan, at kung kailangan ito na yung mindset mo, go push. Don't delay or don't hinder and don't block the changes na dumarating sa buhay mo. Possible na ang araw sa buhay mo, Leo. Possible na. Pagbabago ang dapat mo yakapin para makuha mo yung mga magagandang bagay sa buhay mo. Okay? Sabi na ng spirits mo dito, parang pag sinabi ng someone, uy, baguhin mo yan, baguhin mo. Okay? Pag alam mo naman sa sarili mo yan eh. Pag sinabi sa'yo ng ibang tao na, uy, Leo, baguhin mo itong ginagawa mo kasi hindi yan makakatulong sa'yo o kaya maling paraan yan, go push. Huwag mong pangilagan, ay, lumipad. Yan, pati card mo nagagalit sa'yo. Huwag mo daw pangilagan yung changes. Huwag ka daw stubborn. Huwag ka daw matigas sa ulo. Pag kailangan baguhin isang bagay, baguhin mo. Makita mo yung beauty of the beautiful outcome from the changes na kailangan mong i-apply. Okay? The death card is being clarified by the Six of Pentacles. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, kung dati yung give and take, equal give and take sa trabaho, sa negosyo, sa ginagawa mo, ngayon tapatan mo daw. Kailangan swak yun. Kailangan equal. So ngayon, if you need to transform, if you need to think hard, teka, ano ba yung binibigay ko? Kailangan tapatan ko to ha. Ano ba yung bagong blessing ko dapating sa buhay ko? Kung ano yung kinakaharap mo na bagong endeavor, kailangan tapatan ko to. Kailangan pantay kami. Hindi pwedeng lumalay-lay yung isa. Kasi Six of Pentacles is about equal give and take eh. Kasi purong bigay ka lang na bigay at hindi naman nag-reflect sa sweldo, paano naman yun, di ba? Parang lugi ka naman dun. Pero kung sila naman ang bigay na bigay sa'yo, ng lahat ng task or assignment o blessing, kailangan tapatan mo din yun para mag-keep on reciprocating yung give and take sa buhay mo, okay? Transform. Transform ka. Tapatan mo yung blessing, tapatan mo yung problema, tapatan mo yung sitwasyon para makuha mo yung magandang outcome, okay? Bigyan kita ng life card for the month na dapat mong pag-focusan para malagpasan mo itong mga challenges mo. Okay, Leo? Una-una, you have regret. Kalimutan mo daw yung mga regrets mo, yung mga disappointments, mga sana ganito, sana ganyan, daw pala ganito ginawa ko, daw pala ganun ginawa ko. Kalimutan mo yan. Mag-transform ka na. Harapin mo na yung mga pagbabago sa buhay, okay? Regret will not change the past, okay? It will just ruin your mood, okay? Another message, you have purpose. Ngayong buwan na to, alamin mo kung para saan ba. Saan mo nilalaan yung services mo? Saan mo nilalaan yung effort mo, yung time mo? Ano yung purpose ng pinaghihirapan mo this time? For the family ba? For the mga anak ba? For the future mo ba? Para ba sa retirement mo? Kapag yun ang isip mo, ilalaban mo lahat ng to. Magkakaroon ka ng energy boost this time. Kasi alam mo yung purpose mo. Another message, service, yes. Yung services mo, para saan ba itong ginagawa mo? Dapat daw tapat ka sa services mo. Gagawin mo yung makakaya mo. Walang shortcut. Walang, okay na yan, okay na yan, okay na yan. Walang ganun eh. Gagawin mo lahat ng makakaya mo kasi alam mo, ito yung serbisyo mo. Ito yung ilalaan mong effort and offer. Ano yung kaya mong i-offer na serbisyo mo sa ibang tao para piliin ka nila? Para ikaw yung karapat-dapat sa pwesto na yun at sa blessing na yun. Services, maging tapat ka sa serbisyo mo. Purpose, para saan, para kanino, and regret. Wag mo nang balik-balikan pa yung mga regrets mo. Hindi yung makakatulong sa'yo, okay? Past is past, okay? In the area of your fortune, eto, sabi ng spirits mo, isang laban pa. Isang push pa, Leo. Kasi nakita ko, marapit mo na talaga makuha yung tagumpay. Okay? Ito yung sabi ng spirits mo, merong reward. Merong reward in the area of a fortune. May reward yung paghihirap mo. May reward yung iyong pinagsumikapan. Hindi ka talo, hindi ka lugi, hindi na uwi sa wala. Kaya ngayon yung pinagsumikapan mo, dire-diretso lang yan kasi malapit yung reward. Malapit nang matapos yung pinaghihirapan mo. Malapit mo nang makita yung development, yung resulta. Huwag kang hihinto ngayon. Alam ko, nakita ko siguro, baka sabi mo, ano ba yung gawa ko ng gawa, James? Pero wala pa rin nangyayari. Kahit anong update ko, walang lumalabas. Meron yan. Meron yan, nakikita ko, Leo. Meron nangyayari, merong development ang tabayanan mo because the good outcome will come out kapag hindi ka huminto, kapag hindi ka nag-give up. Si Wounded Warrior, ilang beses siya nag-try, paulit-ulit, nag-fail siya, lumalagapak siya, pero try pa rin siya ng try. Pero pag lumalabas si Nine of Wands, sinasabi niya, this time around, eto na yon. This time around, magwawagi ka na. So, push, go. Time for victory, time for winning. Don't give up. Push mo pa yan. Makikita mo, mananalo ka na this time. Okay? The Nine of Wands being clarified by
The Six of Wands. Yes, o tingnan mo, bumalik lang. 6 here is reflection. Kailangan mo isipin sa sarili mo. Mag-reflect ka. Magkaroon ka ng reflection na parang, o nga no, ang layo na narating ko. Ang layo na ng ginawa ko. Bakit pa ako hihinto? Bakit pa ako mag-quit? Bakit pa ako bibitaw? Ang ganda-ganda na. Ang layo-layo na narating ko. Kailangan ituloy ko pa to. Yun, 6 is a card of reflection. Kaya ngayon, pag-isipan mo muna bago ka gumawa para ma-realize mo sa sarili mo na malayo pa pero malayo na. Okay? With a 6 of Wands here, confirming the 9 of Wands, magwawagi ka na sa paghihirapan mo. Kaya wag na wag ka mag-quit. Malapit ka na. Konting-konti lang. Nakita ko na yung finish line. Konting lakad pa, konting takbo pa, nandun ka na sa finish line. Kaya wag mo susukuan, okay? Go, push. In the area of your divine messages, you have the Page of Cups. Sabi ng spirits mo, continue creating, continue visualizing. Palawakin mo ang isip mo. Palawakin mo ang isip mo sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Hindi pwedeng ito ang problema, ito lang solusyon. Hindi pwedeng gano'n, Leo. Kailangan malawak ang isip, find other solutions, find other options sa ginagawa mo para hindi ka mawaglit o hindi ka mawala ng gana sa pag-pay attention mo sa blessing mo. Tingnan mo siya. Si Page of Cups, binabantayan niya yung isda sa loob ng cup kasi baka tumalon pabalik sa dagat. So yung attention niya nakatutok doon. Hindi niya tinitake for granted, hindi siya napapatingin sa ibang bagay, nakafocus lang siya kasi alam niya na baka once in a lifetime lang ito. Kaya ngayon nasa spotlight ka talaga eh. Take the chance, okay? Do your best kasi nasa spotlight ka this time. So, wag mo sayangin ang pagkakataon, do your best. Be creative, be imaginative para makuha mo yung good outcome from what you're trying to do, okay? Ngayon, prioritize that. And gawin mo makakaya mo. Don't take that for granted and do your best, okay? The Page of Cups being clarified by the 10 of Wands. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, kung nabibigatan ka na, kung nahihirapan ka na sa ginagawa mo this time, Leo, marami daw paraan para pagaanin ang mga ginagawa mo. Kaya kailangan be creative, be imaginative. Parang sabi mo, ay, ang bigat-bigat naman to, ang hirap-hirap naman ito. Teka, parang may ibang paraan para gumaan tong ginagawa ko Parang sabi ng spirits mo, simplihan mo lang kasi. Hindi mo kailangan gawin komplikado yung ginagawa mo. Makakapunta ka pa rin sa end goal, makakapunta ka pa rin sa finish line sa ibang paraan. Hindi mo kailangan pabigatin o hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Find creative ways para masolusyonan yung problema mo at makuha mo yung outcome. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Okay? Dahil love ko kayo, bigyan kita ng additional fortune cards for the month. Unang-una, you have finger, warning of a problem. Yes, normal naman yan. Lagi naman tayo may problema sa buhay everyday. So, kayang-kaya mo yan. You can work on that. Another message of Apple, temptation will test you. Yes, may mga temptation daw na baka mawaglit ka o mapatingin ka sa iba o kaya mawala ka sa focus, magiging distracted ka. Nako, lumayo ka sa mga temptation, mga tao, mga sugal, mga bisyo, mga gimmick-gimmick o kaya mga babae o lalaki o mga parandali ang pag-ibig, mga parandali ang kilig-kilig. Nako, iwasan mo yan, mag-focus ka sa work mo, okay? O sa importanteng bagay sa'yo. Another message of Rainbow, the most difficult part of a situation is over. Patapos na daw ang problema, kaya congratulations. Another message, you have Horse, short journey. Yes, meron ka talagang mabilis daw na journey this time. Meron ka daw paggalaw o gagawin na magbibigay sa'yo ng worthwhile at very, very happy journey. Pwedeng pupunta ka sa kabilang city o magbabakasyon ka, no? Magandang bagay yan for you para makahinga ka naman. Okay, Leo? Another message, you have April, baka po importante sa inyo ang buwan ng Abril o kaya meron ka daw milestone para sa buwan na yan. Another message of Bell, announcement. Oh, maghintay ka daw sa isang announcement. Talagang victorious time ito. Congratulations. Another message of Lily, spiritual love. Meron ka daw na mayapa ng loved ones, Leo, na pinapangalagaan ka at pinoprotektahan ka this time. So, mahalaga ngayon magtirik ka ng kandila o maglaan ka ng bulaklak para sa kanya kasi pinoprotektahan ka daw ng loved ones mo na yan nasa kabilang buhay na, okay? Another message, you have Pale, time to get out of the situation. Yes, ito yon with the 5 of Cups here. Parang time na daw na umalis ka na sa isang sitwasyon, forget na the regrets and the disappointments, move ka na, move along, move forward, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin, Leo, ano kaya ito? But first, ihanda mo ng isang tanong, isasagot mo, okay? Kasagutin natin yan pagkatapos ito. So, Leo, ang outcome mo for August 2025, patulay ng September, you have the 5 of Pentacles. Yes. Nakita ko rito, makakabangon ka na. Kung dati parang, hirap-hirap, itong buong August, parang feeling mo, hirap-hirap, ang dami ko kailangan gawin, dami ko kailangan asikasuhin, akala ko walang tutulong sa akin, akala ko di ko kaya. Pero no, kinaya mo. Nakalagpas ka na. Because you worked hard, professional ka, hindi ka huminto, hindi ka na-give up,
at talagang diretso mo yan, makakawala ka na sa struggle mo. Okay? Five of Pentacles is a card of struggle, pero nakawala ka na dito. Pagpasok mo ng September, diretso na tagumpay mo. Unti-unti ka na makakaabante, unti-unti ka na makaka-let go of the suffering, let go of the pain. Siguro sa inyo may gagaling na sa sakit, o kaya unti-unti nang gumaganda yung inyong kaperahan. So congratulations. Help is coming. Mayroon tutulong sa inyo for a certain job, mag-o-offer sa iyo trabaho, o kaya assistance from someone. Pwedeng kamag-anak mo, papahiramin ka ng pera, o bayaran ka na from utang na pinautang mo dati. O kaya ngayon na-realize mo, kailangan ko pairalin yung advantages ko. Saan ba ako magaling? Saan ba ako expert? Saan ba ako marunong? Yun daw dapat mong pagtuunan ng pansin kesa bigyan mo ng hinga o bigyan mo ng time yung mga negativity, yung wala akong ganito, wala akong ganyan, wala si ganito, wala si ganyan. Kailangan wag mo daw isipin yung negativity. Isipin mo kung saan ka magaling at yun ang magiging armas mo para lalo ka magtagumpay. Okay? Unti-unti ka na doon nakakabangon sa iyong mga struggles, most especially pagdating sa iyong kaperahan. So congratulations. The Five of Pentacles being clarified by the Magician card. Yes, kaya mo daw. Meron kang ima-manifest na darating sa buhay mo this month na magpapawala sa lahat ng struggle mo. Halimbawa, makabili ng ganito, mina-manifest mo, magkaroon ka ng ganitong trabaho, makabili ka ng ganyan, manalo ka sa ganito, o kaya magkaroon ka ng ganitong pera, makukuha mo yung mina-manifest mo na magpapawala sa'yo sa pagkalugmok o pagkabagsak o pagka-struggling with this time. No? Sabi ng spirit guides mo, use your talent, use your skills. Saan ka ba magaling? At yun ang gamitin mo, use it with all your might, actionan mo, and yan ang mag-aahon sa'yo sa total mong struggle. Okay? Time to take action, use your skills, at kaya mo yan, makakawala ka sa mga pinagkalugumukan mo o sa problema mo. Leo, that is your August 2025 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isasagot portion. Close your eyes, Leo, and think of that one question. Spirit guides, ibigay natin kay Leo ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng, angel card this time because your angel guide, nasa tabi mo ngayon, binibigyan ka ng clarification at guidance na ito daw ang sagot sa iyong tanong. Okay? So pasalamatan mo ang iyong angel guide this time. You have 1 and you have 2. Okay, Leo, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have Queen of Cups upright. You have the Page of Cups upright. You have no need to worry. And you have let go. Okay. Sabi ng spirit guides mo, yung mga worry mo sa question mo, ipahinga mo. Because huwag ka na daw mag-worry kasi nakita ko may magandang outcome na mangyayari sa question mo. Parang pabor sa'yo yan. Sabi rin ng angel mo, let go. I-let go mo yung pain, worry, takot, kaba, alinlangan. Just push with your question at magkakaroon ka ng magandang outcome dyan. Sabi naman spirit guides mo, Queen of Cups, ikalma mo lang, relax, just be zen. Tignan mo siya, relax lang siya, zen lang siya, fina-follow lang niya yung heart niya. So when it comes to your question, follow your heart. Kung sa ka maligaya, yan bang question mo, papaligayahin ka ba niyan? Gan go, push. Lagi mo daw isasama sa equation ang puso mo. Magiging masaya ba ako dito sa question ko na to? Kung hindi, bitawan mo, let go. Kung yan ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan, push, okay? Push. Pero dapat daw lagi mong isipin, happiness ko, I need to follow my heart. With the Page of Cups here, meron kang unexpected gift na asahan. Merong unexpected na sitwasyon o kaganapan regarding to your question ang mangyayari this time. So, huwag ka na daw mangamba because nakita ko naman dito magandang outcome yan. So, ngayon, be creative, be imaginative, and expect the unexpected when it comes to your question. Nagiging paratag ka na. So, ngayon, let go. Let go of the inhibitions, takot, kaba, duda, alinlangan. No need to worry. Everything is going in your favor at everything will be fine when it comes to your question. Okay, Leo? Yan po ang sagot sa inyong tanong. Hopefully po yung sagot ko yan. This is also your August 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Leo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.